Inagaw ng asawa ko ang huling perang pampagamot ng anak namin para lang ibili ng kondo ang kabit niyang nagkukunwaring ninang. Habang nag-aagaw buhay sa ward ang anak ko, nagpapakasarap sila sa kama. Wala na siyang kwenta, ang sabi ng lalaking pinangakuan ko sa altar. Akala nila, tapos na ako. Pero mula sa abo ng pamilyang sinira nila, babangon ako bilang pinakamatinding bangungot nila. Handa na ba silang magbayad? Ang baho na ng asawa mo, Frylan. Amoy gamot, amoy ospital, amoy mahirap. Buti na lang nandito ako para pasayahin ka at bigyan ka ng konting kaluwagan, baby. Nakatayo si Leila sa likod ng nakaawang na pinto, tila isang statwang binuhusan ng malamig na tubig. Sa kanyang panginginig, halos mabitawan niya ang murang lalagyang plastik na naglalaman ng mainit na adobo. Ang paborito ng kanyang asawa na pinagpuyatan niyang lutuin sa pagitan ng pagbabantay sa ospital. Sa kabilang kamay niya ay ang isang lukot at pulang papel. Ito ang huling babala mula sa billing department para sa operasyon ng 5 taong gulang nilang anak na si Maya. Tumakbo siya mula sa ospital hanggang sa opisina sa ilalim ng tirik na araw. Tinitiis ang uhaw at pagod para lamang makatipid sa pamasahe. Ang buong akala niya, nagpapakahirap din ang asawa niya sa trabaho para sa buhay ng kanilang anak. Ngunit ang katotohanang sumalubong sa kanya ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang itinusok sa kanyang dibdib. Walang luha na agad pumatak. Isang mabigat na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Sinasakal ang anumang boses na nais kumawala. Naging manhid ang kanyang mga binti at braso. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na lumalabas mula sa silid ay tila laso na nakakapaso sa kanyang baga. Marahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang asawa, si Frylan, na komportableng nakasandal sa kanyang swivel chair. At sa ibabaw ng kanyang hita ay nakaupo ang isang babaeng pamilyar na pamilyar kay Leila. Si Clarice, ang matalik niyang kaibigan. Ang ninang ni Maya na laging nag-aabot ng mga lumang damit at nagbibigay ng mga payong. Akala niya ay nagmumula sa malasakit. Nakasuot ito ng isang manipis na blusa at sa leeg nito ay kumikinang ang gintong kwintas na sinabi ni Frylan na isinangla daw niya para pambili ng gamot ni Maya. Tumawa si Frylan, isang tunog na nagpatayo sa balahibo ni Leila. Nakakasakal na kasi sa bahay, Clarice. Pag-uwi ko, puro daing, puro iyak ng bata. Pati hitsura niya napapabayaan na. Daig pa ang manang. Ayoko nang umuwi doon. Nakaka-stress. Buti na lang talaga andyan ka. Kumuha ng tseke si Frylan mula sa kanyang drawer at mabilis itong pinirmahan. Inabot niya ito kay Clarice na agad namang ngumiti ng pagkatamis-tamis. Oh, pang down payment sa kondo na gusto mo. You deserve it for relieving my stress. Malambing na sabi ng lalaking pinangakuan ni Leila ng buong buhay niya sa harap ng altar. Kasabay ng pag-abot ng tseke ay ang biglaang panginginig ng telepono sa loob ng lumang bulsa ni Leila. Ang pangalan ng ospital ang nag-ilaw sa screen. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at sinagot ito. Ngunit ang boses ng nurse sa kabilang linya ay pumunit sa natitirang katinoan niya. Mrs., nag-seizure po si Maya. Kailangan na po nating iakyat sa operating room pero hindi po sila papayag na walang kahit anong initial deposit. Pumunta na po kayo dito. Nag-aagaw buhay po ang anak niyo. Isang malamig na kaba ang bumalot sa buong pagkatao ni Leila. Nawala ang takot, nawala ang hiya. Ang tanging nasa isip niya ay ang maputlang mukha ng kanyang anak na nahihirapang huminga. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Gulat na napabalikwas si Clarice habang mabilis na inayos ni Frylan ang kanyang kwelyo. Wala sa mukha ng lalaki ang pagsisisi, bagkus isang matinding inis ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ano ba, Leila? Bastusan? Pumasok ka nang walang pasabi sa opisina ko. Sigaw ni Frylan na tila ba siya pa ang may karapatang magalit. Hindi inalintana ni Leila ang panloloko nila. Lumapit siya ng mabilis.
Ang mga mata ay nakapako sa tsekeng hawak ni Clarice. Lumuha siya sa harap nila, ibinababa ang kanyang buong pagkatao. Frylan, parang awa mo na. Nag-seizure si Maya. Kailangan natin ng pera ngayon din para maoperahan siya. Ibigay mo muna sa akin yan. Buhay ng anak natin ang nakasalalay. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umarte si Clarice. Tinakpan ng bibig na tila balabis na nag-aalala. Oh my God, Leila! Anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura mo? Nakakaawa ka naman, mukhang wala ka pang tulog. Kaya siguro nagkakaganyan si Frylan sa'yo. Ang boses nito ay matamis, ngunit puno ng nakakalasong pangiinsulto. Akmang kukunin ni Leila ang tseke, ngunit mabilis itong inagaw ni Frylan. Pera ko to, Leila. Pondo ito ng negosyo. Hindi mo pwedeng pakialaman. Ano? Gusto mo bang bumagsak ang kumpanya natin? Saan tayo kukuha ng pangkain kung ibubuhos ko lahat sa batang walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa? Ang mga salitang iyon ay parang maso na dumurog sa huling hibla ng pag-asa ni Leila. Anak mo siya, Frylan. Pera niya yan. Karapatan niyang mabuhay. Sigaw niya, pilit na inaabot ang papel. Dahil sa inis, itinulak ng malakas ni Frylan ang kanyang asawa. Nawalan ng balanse si Leila at bumagsak ang kanyang likod sa malamig na sahig. Tumilapon ang lalagyan ng pagkain at nalaglag ang lukot na billing statement mula sa kanyang kamay. Habang nakadaos-dos siya sa sahig, humakbang paatras si Clarice upang iwasan ang natapong pagkain. Ngunit sa pag-atras ng babae, walang awang nayapakan ng matulis nitong sapatos ang pulang papel ng ospital. Hindi man lang tiningnan ni Leila ang nananakit niyang braso o ang nagtaksil niyang kaibigan. Ang tanging ginawa ng isang kaawa-awang ina ay dahan-dahang inabot ang papel sa ilalim ng sapatos ni Clarice, nanginginig na pinagpagan ito at pilit na inunat gamit ang kanyang mga sugatang daliri. Ito lamang ang tanging katibayan ng laban ng kanyang anak. Sa kanyang pagyuko, nahagip ng kanyang paningin ang telepono ni Clarice na nakapatong sa mababang mesa ng salamin. Umiilaw ang screen nito. May isang mensaheng pumasok mula sa isang hindi nakapangalang numero. Nakasulat doon, "Kailan mo iiwan ang lalaking yan? Hawak mo na ba ang pera?" Bago pa man niya maintindihan ang ibig sabihin nito, mabilis na dinampot ni Clarice ang telepono at itinago sa kanyang bag. "Tumawag kayo ng guard!" Utos ni Frylan sa kanyang sekretarya sa labas. "Palabasin niyo nga itong baliw na to. Nakakahiya sa mga kliyente." Wala pang isang minuto. Dalawang malalaking lalaki ang marahas na humila sa mga braso ni Leila. Hindi na siya nanlaban. Wala na siyang lakas. Hinayaan niyang kaladkarin siya palabas ng gusali habang sa likod niya ay ang malamig na pagtalikod ng lalaking minsan niyang minahal ng buong tapat. Iniluwas siya ng gusali sa gitna ng isang malakas at walang awang buhos ng ulan. Basa ang buong katawan, yakap-yakap ang lukot na papel. Napaluhod si Leila sa matigas at magaspang na kalsada. Hinayaan niyang tabunan ng ulan ang kanyang mga luha. Muling naramdaman niya ang panginginig ng telepono. Pilit niyang inilapit iyon sa kanyang tainga, gamit ang nanginginig na kamay. "Mrs." Ang boses ng nurse ay basag at puno ng pag-aalangan. "Ginawa na po namin ang lahat, pero wala na po ang tibok ng puso ni Maya. Kailangan niyo na pong bumalik dito." Bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Wala na siyang naririnig kundi ang alingaw-ngaw ng huling salita ng nurse. Paano ka babangon kung ang mismong lupa na inaapakan mo ay gumuho na at ang kaisa-isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim mong gabi ay tuluyan ng naglaho? Bumalik ang malay ni Leila nang maramdaman niya ang malalamig na patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Tila mga maliliit na karayom na gustong gisingin ang kanyang diwa mula sa bangungot. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakalugmok sa basang kalsada. Ang tanging alam niya, kailangan niyang makarating sa ospital. Sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod, pilit siyang tumayo. Ang kanyang tsinelas ay napigtas na, kaya naman
Hinubad niya ito at naglakad ng nakayapak sa magaspang na semento, bit-bit ang basang papel na naglalaman ng huling pag-asa ng kanyang anak. Pagdating sa lobby ng ospital, sinalubong siya ng amoy ng disinfectant at ang malamig na buga ng aircon na lalong nagpangatog sa kanyang basang katawan. Kumaripas siya ng takbo patungo sa ICU ward. Doon, nakita niya ang mga nurse na nakapalibot sa kama ni Maya. Ang tunog ng monitor ay hindi na diretsong guhit, kundi isang mahina at hindi regular na pintig. Mrs., nakabalik po ang tibok ng puso niya pero napakahina, paliwanag ng doktor habang mabilis na nagsusulat sa clipboard. Himala itong maituturing, pero kailangan nating maikabit ang kagamitang magpapanatili ng daloy ng dugo sa kanyang utak. Mrs., wala na tayong oras. Ang depositong hiningi namin kanina, kailangan na po yun ngayon din para masimulan ang operasyon. Kung hindi, baka hindi na siya umabot sa umaga. Nalaglag ang balikat ni Leila. Wala siyang pera, wala siyang mahihingan. Ang kanyang asawa ay nasa bisig ng iba. Tinatapon ang perang dapat ay pambuhay sa kanilang anak. Sa gitna ng desperasyon, lumabas muli si Leila ng ospital. Tumakbo siya patungo sa kanilang tinitirahang squatters area, umaasang baka may mahiram siyang kahit magkano sa mga kapitbahay. Aling Nena, parang awa niyo na. Kahit 500 piso lang po. Pandagdag lang. Pagsusumamo ni Leila habang kumakatok sa pinto ng kanyang kapitbahay. Ibabayad ko po sa susunod na linggo. Maglalaba po ako ng maraming damit. Kahit ano gagawin ko. Ngunit ang lahat ng pinto ay nananatiling nakasara. Ang mga tao roon ay katulad din niyang isang kahig, isang tuka. Pasensya na, Leila. Pambili lang din namin ito ng bigas para sa mga bata. Ang tanging sagot na natanggap niya, bawat pagtanggi, ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang basura na tinatapon ng mundo. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tumakbo si Leila sa gilid ng highway. Wala siyang makita dahil sa labis na pag-iyak at sa dilim ng gabi. Bigla siyang nakarinig ng malakas na pag-ugong ng makina, kasunod ang tunog ng pag-ipit ng gulong sa basang kalsada at ang marahas na pagbangga ng bakal sa matigas na puno ng nara. Sa unahan niya, isang itim na marangyang sasakyan ang umuusok ang unahan. Hindi nagdalawang isip si Leila. Kahit siya mismo ay hirap ng huminga, nilapitan niya ang sasakyan. Nakita niya ang isang matandang babae na nakasandal sa likod. Hawak ang kanyang dibdib habang namumutla at naghahabol ng hininga. Ang driver ay nawalan ng malay dahil sa pagtama ng ulo sa manibela. Madam, naririnig niyo po ba ako? Sigaw ni Leila habang pilit na binubuksan ang pinto. Gamit ang isang malaking bato sa gilid ng kalsada, buong puwersa niyang binasag ang bintana sa likod. Hindi niya inalintana ang pagbaon ng mga bubog sa kanyang palad. Nang mabuksan ang pinto, nakita niya ang matanda na tila inaatake sa puso. Bilang isang ina na sanay mag-alaga ng may sakit, alam ni Leila ang dapat gawin. Marahan niyang inihiga ang matanda sa mas komportableng posisyon at sinimulang hilutin ang mga kamay nito habang kinakausap ng mahinahon. Huminga po kayo ng malalim, madam. Huwag po kayong bibitiw. Nandito po ako. Sabi ni Leila. Ang kanyang boses ay puno ng katatagan sa kabila ng sarili niyang panginginig. Hinubad niya ang kanyang tanging suot na manipis na jacket at ibinalot ito sa nangangatog na katawan ng matanda. Hindi na niya inisip na siya mismo ay nilalamig na rin hanggang buto. Ang tanging alam niya, bawat buhay ay mahalaga. Maya-maya ay may dumating na isa pang sasakyan at isang lalaking naka-Amerikana ang mabilis na bumaba. Ito si Marco, ang personal na katulong ng matanda. Doña Aurora, sigaw nito. Dalhin natin siya sa ospital, bilis, utos ni Leila. Tulong-tulong nilang isinakay si Doña Aurora sa sasakyan ni Marco. Hindi na nagtanong si Marco kung sino si Leila.
Nakita niya ang dugo sa kamay nito at ang jacket na nakabalot sa kanyang amo. Pagdating sa ospital, mabilis na isinakay sa stretcher si Doña Aurora. Naiwan si Leila sa gitna ng lobby, duguan, basang-basa at nakayapak. Pinanood niya ang mga doktor na nagkakandara pa para iligtas ang mayamang babae. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kung sana ay ganito rin kabilis ang pagkilos nila para sa anak niya. Nanginig ang kanyang buong katawan. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang doktor ni Maya na lumalabas mula sa ICU ward. Ang mukha nito ay puno ng lungkot at pagod. Mrs. Leila, kailangan na nating itigil ang suporta sa makina kung hindi pa mababayaran ang deposit. Marami pong naghihintay ng slot sa ward. Malungkot na sabi ng doktor. Tumingala si Leila. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging ang huling ningas ng pag-asa na lamang ang natitira. Doktor, kahit isang oras na lang, kahit sandali na lang, may darating na pera. Pangako po. Ngunit alam ni Leila na nagsisinungaling siya sa sarili niya. Wala ng pera. Wala ng Fryland na darating. Nakita niya ang nurse na papalapit sa kinalalagyan ni Maya. Ang kamay nito ay nakahawak na sa plug ng ventilator. Tila tumigil ang paghinga ni Leila. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng isang tahimik na panalangin na abot hanggang langit. Biglang isang kamay ang humawak sa balikat ng nurse. Huwag mong gagawin yan. Lumingon si Leila at nakita niya si Marco, ang lalaking kasama ni Doña Aurora kanina. Hawak nito ang isang checkbook at isang pluma. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa doktor. Lahat ng gastusin para sa batang yan at lahat ng kailangang operasyon, ilagay niyo sa account ng kumpanya namin. Seryosong sabi ni Marco. Gawin niyo ang lahat para mabuhay ang batang iyan. Iyan ang utos ni Doña Aurora. Napahagulgol si Leila, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat na biglang nawala sa kanyang dibdib. Napasubsob siya sa semento, hinahalikan ng sahig sa sobrang pasasalamat. Ngunit sa likod ng kagalakang ito, isang madilim na kaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang para sa buhay ni Maya. Ito ang simula ng kanyang muling pagkabuhay. Sa di kalayuan, habang tinitingnan ni Marco ang babaeng nakaluhod sa sahig, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sino ba talaga itong babaeng ito na kahit sa gitna ng sariling kamatayan ay nagawa pang magmalasakit sa iba? At ano ang magiging kapalaran niya sa ilalim ng mga kamay ng isang Doña Aurora na kilala sa pagiging matigas at walang awa sa negosyo? Habang nagsisimulang sumikat ang araw, ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Leila. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon, ang bawat luhang pumatak ay magiging lason para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. 3 araw ang lumipas na tila isang panaginip na unti-unting nagkakaroon ng kulay. Sa loob ng malinis at malamig na silid ng ospital, pinagmamasdan ni Leila ang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Maya. Wala na ang mga nakakatakot na tunog ng makina na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang anak. Ang mahimbing na tulog ng bata, na wala ng bakas ng hirap, ang nagsisilbing tanging musika na nagpapakalma sa nagngangalit na puso ni Leila. Pumasok si Marco sa silid, bit-bit ang isang tray ng pagkain na hindi hamak, na mas masustansya kaysa sa mga tirang tinapay na nakasanayan ni Leila. Maayos na ang lagay ni Doña Aurora, mahinang sabi ni Marco, na tila ayaw magising ang bata. Gusto kanyang makausap, ngayon din. Tumayo si Leila. Inayos ang kanyang gusot na damit at hinalikan ang noo ni Maya bago lumabas. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, sa isang marangyang suite na mas mukhang hotel kaysa sa ospital, nakita niya ang matandang babae na nakaupo sa kama. Kahit may mga tubo pa sa braso nito, baka sa mukha ni Doña Aurora ang awtoridad at tigas na hindi kayang tinalo ng sakit.
Umupo ka, utos ng matanda. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang kautusan. Sinunod ito ni Leila nang walang imik. Tinitigan siya ni Doña Aurora ng matagal, tila binabasa ang bawat linya sa kanyang mukha. Sinabi sa akin ni Marco ang lahat. Niligtas mo ang buhay ko sa gitna ng sarili mong trahedya. Marami akong pera, Leila. Pwede kitang bigyan ng 1,000,000 piso ngayon at tapos na ang utang ko sa'yo. Pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay kasama ang anak mo. Huminto ang matanda at uminom ng tubig bago nagpatuloy. Pero nakita ko ang mga mata mo. Nakita ko ang galit na nakatago sa likod ng mga luha mo. Ang 1,000,000 piso ay madaling maubos, lalo na kung may asawa kang tila linta na sumisipsip sa'yo. Ang tanong ko, gusto mo bang bumalik sa pagiging biktima o gusto mong matutunan kung paano maging katulad ko? Yung tipong walang sino man ang mangangahas na apakan ka muli. Naramdaman ni Leila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang sangandaan ng kanyang buhay. Ano pong kapalit? Mahina ngunit matatag niyang tanong. Ang buhay mo, sagot ni Doña Aurora. Iwan mo ang lahat ng nagpapahina sa'yo. Ang awa sa sarili, ang maling akala na kailangan mo ng lalaki para mabuhay, at ang lahat ng taong nanakit sa'yo. Mula ngayon, magtatrabaho ka para sa akin. Pag-aaralin kita, huhubugin kita, pero tandaan mo, sa mundo ko, walang lugar para sa mga lampa. Isang maikling sandali ng katahimikan ang namayani. Sa isip ni Leila, naglakbay ang kanyang gunita sa mukha ni Frylan habang tumatawa kasama si Clarice. Naisip niya ang kanyang mga sugatang daliri habang pinupulot ang papel sa ilalim ng sapatos ng kanyang kaibigan. Doon, sa loob ng silid na yon, tuluyan nang namatay ang dating Leila. Gagawin ko po ang lahat, sagot ni Leila. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing lamig na ng bakal. Bago tuluyang sumama sa ilalim ng pangangalaga ni Doña Aurora, kailangan munang tapusin ni Leila ang mga naiwang bakas ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, bumalik siya sa kanilang maliit at tumutulong bahay sa squatters area. Pagpasok niya, nakita niya si Frylan na nakahiga sa sofa, amoy alak, at tila wala pa ring pakialam sa nangyayari sa kanilang anak. Oh, andito ka na pala. Tamad na sabi ni Frylan, hindi man lang bumangon. Saan ka ba galing? 3 araw kang nawala. Alam mo bang gutom na gutom ako? Wala man lang nakahandang pagkain dito. At nasaan ang bata? Bakit hindi mo kasama? Tiningnan ni Leila ang lalaking ito. Ang lalaking minsan niyang inisip na siyang pundasyon ng kanyang mundo. Ngayon, wala na siyang nakikita, kundi isang banyagang walang kwenta. Nasa ospital si Maya. Maayos na siya. Maikli niyang sagot habang nag-iimpake ng kanyang iilang gamit sa isang lumang bag. Ospital? Saan ka kumuha ng pera? Siguro nagbenta ka ng katawan, no? Panunuyan ni Frylan na tila ba yun lamang ang tanging paraan na alam niya para kumita si Leila. Sinasabi ko na nga ba, malandi ka rin pala. Akin na ang pera, siguradong marami kang nakuha. Tumigil si Leila sa paglalagay ng damit at humarap sa kanyang asawa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Nilapitan niya si Frylan at inilapag ang isang puting sobre sa ibabaw ng maruming mesa. Sa loob nito ay ang mga papeles para sa kanilang paghihiwalay na inihanda na ni Marco para sa kanya. Ano to? Gulat na tanong ni Frylan habang binubuksan ng sobre. Nang mabasa niya ang nilalaman, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ano? Hihiwalayan mo ako? Akala mo ba makakaraos ka nang wala ako? Leila, tandaan mo, ako ang nagdadala ng pera dito. Ako ang asawa mo. Utang mo sa akin ang lahat. Sinubukan ni Frylan na hawakan ang braso ni Leila upang takutin ito. Ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang kanyang mga mata ay tila mga kristal na hindi matitinag. Wala na akong utang sa'yo, Frylan. Ang utang na loob ko ay sa sarili ko at sa anak ko dahil hinayaan kong tratuhin mo kaming ganito
ng matagal na panahon. Inalis ni Leila ang kanyang manipis na singsing sa kasal, isang mumurahing bakal na matagal nang nag-iwan ng marka sa kanyang daliri. Inilagay niya ito sa ibabaw ng pulang billing statement mula sa ospital na hindi binayaran ni Frylan. Ayan ang singsing mo, isangla mo. Ibili mo ng alak o ibigay mo kay Clarice. Wala na akong pakialam. Leila, bumalik ka dito. Nagbibiro ka lang, di ba? Sigaw ni Frylan habang papaalis si Leila. Hinabol siya nito hanggang sa pinto. Saan ka pupunta? Wala kang matutuluyan. Babalik ka rin sa akin habang gumagapang sa gutom. Hindi na lumingon si Leila. Paglabas niya ng eskinita, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya. Binuksan ni Marco ang pinto at walang pag-aalinlangang pumasok si Leila sa loob. Sa likurang salamin, nakita niya si Frylan na nakatayo sa gitna ng putikan, mukhang kawawa at desperado. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa madilim na bahagi ng kanyang buhay, naramdaman ni Leila ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat luhang pumatak sa nakalipas na mga taon ay tila nagiging mga matitigas na bato na bumubuo sa isang pader sa paligid ng kanyang puso. Hindi na siya ang Leila na takot sa bukas. Ngayon, ang bukas ang dapat matakot sa kanya. Dahil sa bawat hakbang ng kanyang pag-alis, bit-bit niya ang isang sumpa. Isang sumpa na hindi titigil hanggat hindi niya nakikitang nagbabayad ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Ngunit sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, isang tanong ang bumulaga sa kanyang isipan habang nakatingin kay Marco. Bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti ng tipid si Marco, isang nangiting hindi mo malaman kung may kahulugan o wala. Dahil ang mundong ito ay puno ng mga taong mapagsamantala, Leila. At kailangan ni Doña Aurora ng isang taong alam kung paano masaktan para alam din nito kung paano lumaban. Sa di kalayuan, sa isang mamahaling condo unit, masayang nagbubukas ng alak sina Frylan at Clarice, hindi alam na ang bawat patak ng inumin nila ay huling bahagi na ng kanilang masayang buhay. Ang bagyong darating sa kanila ay hindi magdadala ng ulan, kundi isang masakit na pagtutuos na 7 taon ang bubunuin sa dilim. Lumipas ang 7 taon na tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina sa isang makapal na nobela. Ang ingay ng mga makinang sumusuporta sa buhay sa loob ng ospital ay napalitan na ng marahang pag-ikot ng mga dekalidad na gulong ng isang marangyang sasakyan sa makinis na kalsada ng Makati. Bawat hakbang ng sapatos na may mataas na takong ni Leila ay nag-iiwan ng malinaw at matatag na tunog sa makintab na sahig ng lobby ng AM Holdings. Hindi na siya ang babaeng nakayapak at basang-basa sa ulan. Ngayon, suot niya ang isang pasadyang puting suit na nagpapakita ng kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng takot at pag-aalinlangan, ngayon ay tila mga lawa ng yelo na walang sino man ang makakapagsabi kung gaano kalalim. Good morning, Madam Leila, bati ng mga empleyadong nadadaanan niya, na sinasabayan ng bahagyang pagyuko bilang tanda ng paggalang. Isang tipid na ngiti lamang ang isinasagot niya. Isang nangiting hindi mo malaman kung tunay o bahagi lamang ng kanyang profesional na balat kayo. Bago siya pumasok sa kanyang opisina, dumaan muna siya sa maliit na silid sa tabi nito. Doon, nakita niya si Maya na ngayon ay 12 taong gulang na. Malusog, masaya, at abala sa pagguhit sa kanyang tablet. Wala na ang maputlang balat at ang paghihirap sa paghinga. Mommy, look, I drew us at the beach. Masayang sabi ni Maya habang ipinapakita ang kanyang gawa. Lumambot ang mukha ni Leila. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ng anak. It's beautiful, sweetheart. Just wait a little more, okay? Mommy just has one important meeting. Then we'll have lunch. Sa sandaling iyon, ang yelo sa kanyang mga mata ay natutunaw, nagpapakita ng nag-iisang dahilan kung bakit siya nananatiling buhay at matatag. Lumabas si Leila at sinalubong siya ni Marco. Si Marco,
na sa loob ng 7 taon ay naging higit pa sa isang katulong ni Doña Aurora. Siya ang naging anino at kalasag ni Leila. May hawak itong tablet at agad na nagulat tungkol sa kanilang mga schedule. Madam, the documents for the emergency funding request are ready, sabi ni Marco sa kanyang baritono at kalmadong boses. Ang kumpanyang FR Construction ay nasa bingit na ng pagbagsak. Sila ang unang nasa listahan natin ngayon. Tumigil si Leila sa harap ng kanyang malawak na bintana na nakatanaw sa buong lungsod. FR Construction, Frylan Rodriguez. 7 taon niyang pinilit na palaguin ang kumpanyang iyon gamit ang perang ninakaw niya sa buhay ng sarili niyang anak. At ngayon, sa akin siya lalapit para humingi ng tulong. Habang nangyayari ito sa loob ng malamig at mabangong gusali ng AM Holdings, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mainit at magulong eksena ang nagaganap sa loob ng isang bahay na dati ay marangya, ngunit ngayon ay bakas na ang kapabayaan. Ano ba, Frylan? Wala na ba talagang pera? Paano na yung reservation ko sa salon? At yung credit card ko? Bakit laging declined? Sigaw ni Clarice. Hindi na ito ang babaeng mukhang anghel. Ang kanyang mukha ay puno na ng kapalaluan at galit. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka na paulit-ulit na nagrereklamo. Tumigil ka na, Clarice. Kita mong nalulugi na ang kumpanya. Imbes na tumulong ka, puro ka gastos. Ganti ni Frylan. Ang kanyang hitsura ay tila tumanda ng 20 anyos. Ang kanyang balat ay tuyot at ang kanyang mga mata ay laging puyat dahil sa pag-iisip kung paano tatakpan ang mga utang. Kasalanan mo to. Kung hindi mo sana hinayaang mawala si Leila, sana may taga-ayos ka ng mga gamit mo. Sana may taga-tipid ka. Puro ka kasi yabang. Sabi ni Clarice na ngayon ay ginagamit na ang pangalan ni Leila para saktan ng asawa. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Frylan sabay bagsak ng baso sa mesa. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ang unti-unting pagkakadurog ng kanilang pagsasama. Wala na si Leila. Patay na siguro yon, sa gutom, kasama ang anak niyang sakitin. Ngayon, ang kailangan nating isipin ay kung paano tayo papayag sa investment ng AM Holdings. Sila na lang ang tanging paraan para hindi tayo makulong sa dami ng talbog nating tseke. Hindi alam ni Frylan na ang tanging paraan na tinutukoy niya ay ang mismong kamay na hahatak sa kanya, pababa sa impyernong siya rin ang gumawa. Bumalik ang eksena sa opisina ni Leila. Inabot ni Marco ang isang folder. Nasa lobby na sila, madam. Kasama niya ang asawa niya. Mukhang desperado na sila. Umupo si Leila sa kanyang swivel chair at dahan-dahang itong inikot palikod, nakaharap sa bintana. Ang kanyang daliri ay marahang naglalaro sa gilid ng isang mamahaling pluma. Ang pluma na gagamitin niya para pirmahan ang simula ng katapusan ni Frylan. Marco, pakiusap. Siguraduhin mong mararamdaman nila ang bawat segundo ng paghihintay, sabi ni Leila. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang hangin sa gabi na nagdadala ng babala ng isang malakas na bagyo. Gusto kong malaman nila kung ano ang pakiramdam ng nagmamakaawa sa harap ng pintong hindi bumubukas. Masusunod, madam, sagot ni Marco bago lumabas. Sa labas ng opisina, sa lobby, nakaupo sina Frylan at Clarice. Pinagtitinginan sila ng mga tao dahil sa kanilang hindi mapakaling kilos. Hawak-hawak ni Frylan ang kanyang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras para sa kanya. Pagkalipas ng 2 oras, lumapit ang sekretarya. Mr. Rodriguez, Madam Leila is ready to see you now. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sabi ko sa'yo, Clarice, malakas ang kapit ko. Bulong ni Frylan, sinusubukang ibalik ang kanyang lumang kayabangan. Kakausapin tayo ng CEO mismo. Siguradong mapapa-invest natin sila. Hindi nila alam, ang pinto na kanilang papasukin ay hindi pinto patungo sa kaligtasan, kundi pinto patungo sa isang paghaharap na babago sa kanilang tadhana habang buhay. Habang naglalakad sila patungo sa dulo ng pasilyo, ang bawat hakbang nila
ay tila papalapit sa isang bitag na 7 taon na inihanda sa gitna ng katahimikan at paghihiganti. Pumasok sila sa loob ng malawak at madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malaking bintana sa likod ng upuan ng CEO. Ang upuan ay nakatalikod sa kanila. "Magandang umaga po, madam," panimula ni Frylan. Ang boses ay puno ng pilit na paggalang. "Ako po si Frylan Rodriguez ng FR Construction. Narito po kami para pag-usapan ang aming proposal." Nanatiling tahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtibok ng wall clock na tila nagbibilang ng huling sandali ng katahimikan bago ang pagsabog. Dahan-dahang umikot ang upuan at nang makita nila ang mukha ng babaeng nakaupo roon, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Frylan. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig at ang mga papel ay nagkalat sa paanan ni Leila. Ngumiti si Leila, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Long time no see, Frylan. Kumusta ang pagtulog sa kondo na binili mo gamit ang buhay ng anak ko?" Ang katahimikan sa loob ng malawak na opisina ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni na Frylan at Clarice. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang marahang pagtiktik ng mga kuko ni Leila sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa madilim na kahoy. Nanatiling nakabukas ang bibig ni Frylan, ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag kung ang babaeng nasa harap niya ay ang Leila na iniwan niya sa ulan 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang Leila na ito ay hindi na yumuyuko. Ang Leila na ito ay hindi na humihingi ng tawad. "Leila?" Sa wakas ay nauutal na, sabi ni Frylan. "Ikaw ba talaga yan? Paanong nangyari ito?" Bahagyang itinaas ni Leila ang kanyang kaliwang kilay. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Parang isang estatwa ng marpol na walang nararamdamang emosyon. "Mr. Rodriguez, pinaalalahanan ka na ng aking sekretarya sa labas. Sa loob ng silid na ito, ako ang iyong Madam CEO. Wala tayong personal na ugnayan dito. Tanging negosyo lamang." Napalunok si Frylan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. "Pero Leila, asawa mo ako. At si Maya? Nasaan ang anak natin? Akala ko na wala na kayo." Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leila. Isang tunog na nagpangatog sa kalamnan ni Clarice. "Akala mo? O baka naman yun ang idinalangin mo, Frylan? Para wala nang istorbo sa pagsasama niyo ng kaibigan ko?" Dito ay sumingit si Clarice. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. "Leila girl! Wow, look at you. I'm so happy for you. Look, we're so sorry about what happened before. Business was just really stressful back then, you know. Pero friends pa rin naman tayo, di ba? We can help each other now." Tumingin si Leila kay Clarice. Ang tingin na yon ay tila isang laser na nangsusuri sa bawat pekeng alahas na suot ng babae. "Kaibigan?" Dahan-dahang pag-uulit ni Leila. Naalala ko na. Ikaw yung kaibigang tumulong sa akin na madurog ang puso ko. Ikaw yung kaibigang tumapak sa billing statement ng anak ko habang nag-aagaw buhay siya. Salamat sa'yo, Clarice. Dahil sa dumi ng sapatos mo sa papel na yon, natututunan kong linisin ang buhay ko." Namutla si Clarice at hindi na nakaimik. Napahiya siya sa harap ni Marco na nakatayo sa gilid ni Leila, tila isang bantay na handang sumugod sa anumang oras. Kinuha ni Leila ang folder na naglalaman ng proposal ng FR Construction. Binuksan niya ito at mabilis na nirepaso ang mga numero. Pagkatapos ng ilang sandali, padaskol niyang isinara ang folder. Ang tunog ng pagsasara ng papel ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. "Basura," maikling sabi ni Leila. "Ang kumpanya mo ay parang isang bahay na gawa sa baraha, Frylan. Maraming butas, maraming nakaw na pondo, at puno ng maling pamamalakad. Bakit ko susugal ang pera ng AM Holdings sa isang negosyanteng hindi man lang marunong magpahalaga
sa sarili niyang pamilya. Napayuko si Fryland. Ang kanyang pride na dati ay abot langit ay dahan-dahang dinudurog sa harap ng babaeng dati niyang minamaliit. Madam, please, kailangan namin ang investment na ito. 500 empleyado ang mawawalan ng trabaho. At ang mga utang ko, makukulong ako kapag hindi mo kami tinulungan. Sumandal si Leila sa kanyang swivel chair at pinagdaop ang kanyang mga kamay. Gusto mong tulungan kita? Sige. Magbibigay ako ng investment na sapat para mabayaran lahat ng utang mo at maisalba ang kumpanya mo. Nabuhayan ng loob si Fryland. Talaga? Salamat, Leila. Alam ko namang mabait ka pa rin. Pero, pagputol ni Leila, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. May kondisyon ako. At ang kondisyong ito ay hindi pwedeng mabago. Kahit ano ang kondisyon mo? Mabilis na tanong ni Fryland. Kumuha si Leila ng isang bagong kontrata mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa. Una, kailangang bumitiw si Clarice sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya mo. Pangalawa, ang lahat ng shares niya ay kailangang ilipat sa ilalim ng pangalan ko bilang collateral. At pangatlo, tumitig si Leila ng diretso sa mga mata ni Fryland. Ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya, kabilang na ang condo unit na binili mo para sa kanya 7 taon, na ang nakalilipas ay kailangang ilipat sa isang trust fund para kay Maya. Kapag hindi mo ito ginawa sa loob ng 24 oras, kakansilahin ko ang investment at hahayaan ko kayong mabulok sa kalsada. Kuya Bible. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ano? Hindi pwede. Fryland, huwag kang papayag. Pinaghirapan ko yung kondo na yon. Pinaghirapan? Muling tumawa si Leila. Ang hirap mo yata ay ang paghiga sa kama ng asawa ng ibang tao, Clarice. Hindi trabaho ang tawag doon. Nilingon ni Fryland si Clarice. Pagkatapos ay tumingin siya sa kontrata at muling tumingin kay Leila. Nararamdaman niya ang matinding pressure. Sa isang banda ay ang kanyang kaligtasan mula sa kulungan at sa kabilang banda ay ang babaeng kasama niya ngayon. Fryland, babe, don't listen to her. Ginagawa niya lang to para pag-awayin tayo. Sigaw ni Clarice. Ang boses ay nanginginig na sa takot. Ngumiti ng tipid si Leila. Ang kanyang mga mata ay na kay Marco. Mr. Rodriguez, ang oras ay tumatakbo. Pipiliin mo ba ang kumpanyang binuo mo o ang babaeng tumulong sa iyong sirain ang buhay mo? May 24 oras ka. Tumayo si Leila bilang hudyat na tapos na ang meeting. Marco, escort them out. I have another meeting with people who actually know how to run a business. Habang palabas ang dalawa, kitang-kita ang tension sa pagitan ni Fryland at Clarice. Hindi na sila nag-uusap at ang bawat sulyap ni Fryland sa kanyang asawa ay puno na ng pagdududa at pagsisisi. Naiwan si Leila sa loob ng opisina. Lumapit si Marco sa kanya at inabutan siya ng isang baso ng tubig. Ayos ka lang ba, madam? Huminga ng malalim si Leila. Ngayon ko lang naramdaman, Marco. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasarap ang hinga ng isang taong hindi na kailangang matakot. Pero simula pa lang ito, gusto kong makita kung gaano kabilis kakainin ng sistema nila ang isa't isa. Lumingon si Leila sa portrait ni Maya sa kanyang mesa. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ang bawat sentimo na kinuha sa kanila ay ibabalik niya ng may kasamang interes, hindi lamang pera, kundi ang dignidad na ninakaw sa kanya. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabagtas ni Fryland at Clarice ang daan pauwi. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Clarice at ang mahigpit na pagkakahawak ni Fryland sa manibela, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang hangin sa loob ay tila puno ng kuryente, naghihintay na lamang ng isang kislap upang sumabog. Ano ba talaga ang pinirmahan mo, Fryland? Bakit hindi mo sa akin maipakita ang kopya ng kontrata? Basag ni Clarice sa katahimikan. Ang kanyang boses ay matinis, puno ng pagdududa na unti-unting kumakain sa kanyang sistema. Hindi lumingon si Fryland. Sabi ko sa'yo,
Kailangan lang ng karagdagang papeles. Huwag kang makulit, Clarice. Ginagawa ko ito para isalba tayo. Gusto mo bang matulog sa ilalim ng tulay? Hindi ako tanga, sigaw ni Clarice. Nakita ko kung paano ka tumingin kay Leila kanina. At nakita ko ang takot sa mga mata mo nang banggitin niya ang kondo ko. Frylan, sabihin mo sa akin ang totoo. Balak mo bang ibigay ang mga ari-arian ko sa kanya? Humarap si Frylan ng bahagya. Ang kanyang muka ay madilim. Kung kailangan, bakit hindi? Isang kondo lang yan kumpara sa kumpanyang bumubuhay sa atin. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba handa kang magsakripisyo para sa kinabukasan takam natin? Ang salitang sakripisyo ay tila isang lason na dumaloy sa pandinig ni Clarice. 7 taon niyang ginamit ang salitang iyon para manipulahin si Leila at ngayon, ang sarili niyang sandata ay itinututok na sa kanya. Sa kanya. Samantala, sa isang tahimik at payapang bahagi ng lungsod, nakatayo si Leila sa kanyang balkonahe, umiinom ng mainit na tsaa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa likod niya, maingat na inilapag ni Marco ang isang folder sa mesa. Naitanim na ang buto, madam. Ulat ni Marco. Gaya ng inaasahan, hindi sinabi ni Frylan ang buong katotohanan kay Clarice. At dahil sa likas na sakim ni Clarice, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang lihim ng kanyang asawa. Ngumiti ng bahagya si Leila. Isang ngingiting hindi nagpapakita ng tuwa, kundi ng isang madilim na tagumpay. Ang laso ng pagdududa, ang pinakamabilis na paraan para sirain ang isang relasyong itinayo sa kasinungalingan, Marco. Hindi ko kailangang itulak sila. Sila mismo ang gagawa ng paraan para itulak ang isa't isa sa bangin. Lumapit si Marco ng bahagya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at katapatan. Nakausap ko na rin ang isa sa mga kaibigan ni Clarice sa club. Siniguro kong makakarating sa kanya ang balitang ang kondo niya ang tanging kolateral para sa investment. Bukas na bukas, sasabog ang balitang iyon sa buong circle nila. Tumango si Leila. Salamat, Marco. Ngayon, hayaan nating gumana ang kanilang sariling takot. Kinabukasan, habang nasa isang mamahaling restaurant si Clarice, kasama ang kanyang mga tinatawag na kaibigan, isang bulungan ang bumasag sa kanyang hapon. True ba, Clarice? Nabalitaan namin na kinuha na ni Leila ang kondo mo. Gosh, I can't imagine living in a smaller place. Sabi ng isa niyang kasama, habang ang muka ay kunwari naaawa, pero ang mga mata ay nangungutya. Nanigas si Clarice. Anong sinasabi mo? Akin ang kondo na yon. Binili yun ni Frylan para sa akin. Ay, hindi mo ba alam? Sabi ng source ko sa AM Holdings, iyon ang kondisyon ni Madam Leila bago niya pirmahan ang tseke at mukhang pumayag na si Frylan. Hindi na natapos ni Clarice ang kanyang pagkain. Nagmadali siyang umuwi. Ang puso niya ay nag-aapoy sa galit at takot. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Frylan na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Yes, Attorney Lopez, paki-prepare ang transfer of title. Kailangan nating maibigay ito kay Leila bago matapos ang 24 oras. Sabi ni Frylan, hindi namamalayang nasa likuran na niya si Clarice. Padaskol na inagaw ni Clarice ang telepono at itinapon ito sa sofa. Walang iya ka, Frylan. Ibibigay mo talaga ang bahay ko? Ang kaisa-isang bagay na nakapangalan sa akin, ipapamigay mo sa dating asawa mo? Nagulat si Frylan ngunit agad ding bumalik ang kanyang pagiging mapang-api. Para sa atin ito, Clarice. Huwag kang maging madamot. Kapag hindi ko ito ginawa, makukulong ako. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang mag-deliver ng pagkain sa akin sa kulungan araw-araw? Bakit ako ang magsasakripisyo? Bakit hindi ang kumpanya mo? Bakit hindi ang mga sasakyan mo? Hiyaw ni Clarice, dahil iyon ang gusto ni Leila at wala tayong magagawa. Sigaw ni Frylan pabalik. 7 taon kitang binuhay sa luho, Clarice. Ngayon lang ako humihingi ng pabor. Nagkakaganyan ka na. Ganyan ka ba talaga kasakim? Ang pagtatalo nila ay umabot sa punto ng pisikal na pagtulak at pagbabasag ng mga gamit. Ang tunog ng nabasag na plorera sa sahig
ay tila ang tunog ng kanilang 7 taong pagsasama na unti-unti nang nagkakapiraso. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malambot at tahimik na silid, dahan-dahang inayos ni Leila ang kumot ni Maya. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak na himbing sa pagtulog. Ang tanging naririnig dito ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador at ang mahimbing na paghinga ng isang batang ligtas sa anumang gulo. Tumayo si Leila at tiningnan ang kalangitan mula sa bintana. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay kabaligtaran ng ingay at gulo na kasalukuyang sumisira sa buhay ng mga taong nanakit sa kanya. Isang panalangin ng pasasalamat ang namutawi sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa kapayapaang sa wakas ay nahanap na nila ng kanyang anak. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos para kay Clarice. Habang umiiyak sa madilim na sulok ng kanilang sala, kinuha niya ang kanyang telepono. May isang lihim siyang hindi alam ni Fryland. May mga transaksyong ginawa siya sa likod nito at may isang taong maaari niyang takbuhan. Kailangan ko ng tulong, bulong ni Clarice sa kabilang linya. Ibebenta ko na ang mga shares ko. Kunin mo na ako dito bago pa makuha ni Leila ang lahat. Ang hindi alam ni Clarice, ang bawat tawag niya ay nakatala. Ang bawat galaw niya ay pinagmamasdan. Ang buto ng pagdududa ay tumubo na. At ang bunga nito ay magdadala sa kanila sa isang katotohanang mas masakit pa sa kahirapan. Ang dilim ng hating gabi ay tila naging kakampi ni Clarice habang nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa screen na nagpapakita ng mga numerong unti-unting nababawasan sa account ng kumpanya ni Fryland. Ang mabilis na pagdampi ng kanyang mga daliri sa keyboard ay nagpapakita ng kanyang pagmamadali at kawalan ng takot. Wala siyang nararamdamang konsensya. Sa kanyang isip, ang bawat sentimong kinukuha niya ay bayad sa 7 taon ng kanyang pagtitiis. Sa tabi ng isang lalaking ngayon ay wala ng silbi. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang high-tech na monitoring room, pinagmamasdan ni Marco ang bawat galaw ng cursor sa screen ni Clarice. Madam, nagsimula na siyang mag-transfer ng pondo patungo sa kanyang dummy account sa ibang bansa. Ulat ni Marco sa pamamagitan ng telepono. Sa kabilang linya, maririnig ang mahinang paghinga ni Leila. Hayaan mo siya, Marco. Hayaan mong ubusin ng lason ng kasakiman ang natitirang tiwala sa pagitan nila. Bukas, siguraduhin mong matatanggap ni Fryland ang lahat ng bank statement na ito. Kinabukasan, sa halip na asikasuhin ang mga utang ng kumpanya, isang desperadong hakbang ang ginawa ni Fryland. Hindi siya pumasok sa kanyang opisina. Sa halip, naghintay siya sa basement parking ng AM Holdings. Nang makita niya ang pagdating ng sasakyan ni Leila, mabilis siyang tumakbo patungo rito. Hinarang ang pinto bago pa man makababa ang kanyang dating asawa. Leila! Leila, parang awa mo na! Kausapin mo ako! Sigaw ni Fryland. Ang kanyang hitsura ay lalong naging kaawa-awa. Ang kanyang polo ay hindi plansado at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Bumaba si Leila mula sa sasakyan. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng semento sa paligid nila. Akmang luluhod si Fryland sa kanyang harap. Isang eksenang dati ay pinangarap ni Leila noong siya pa ang nasa posisyon ng kahinaan. Ngunit ngayon, tila wala na itong anumang talab sa kanya. Leila, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Simula ni Fryland, ang boses ay puno ng pilit na hikbi. Nabulag lang ako ni Clarice. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nanyaya sa akin na gamitin ang pera ni Maya. Sabi niya, mas mabilis daw itong lalago kung ipapasok sa business. Pinagsisihan ko na ang lahat, Leila. Gusto ko nang bumalik sa inyo ni Maya. Tayo na lang uli, please. Tinitigan siya ni Leila ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging matinding pagkapuot at pandidiri. Dahan-dahang kinuha ni Leila ang kanyang telepono mula sa kanyang mamahaling bag at pinindot ang record button. Ulitin mo nga, Fryland.
Sino ang may kasalanan? Tanong ni Leila, ang boses ay kalmado, ngunit mapanguyam. Si Clarice! Walang hiya ang babaeng yon. Ginamit niya lang ako para sa pera ko. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin, Leila. Ikaw lang ang asawa ko. Handa akong iwan siya. Handa ko siyang ipakulong. Basta tanggapin mo lang ako uli. Desperadong sagot ni Frylan. Hindi namamalayang ang bawat salita niya ay naitatala na bilang ebidensya ng kanyang sariling kataksilan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Marco. Hindi siya nagmamadali, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng banta. Tumayo siya sa tabi ni Leila, ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa likod ng balikat ng babae. Isang simpleng galaw na nagpapakita ng pagmamay-ari at proteksyon. Madam, handa na ang board meeting, paalala ni Marco. Tiningnan niya si Frylan mula ulo hanggang paa, na tila ba nakakita siya ng isang maruming insekto sa daan. Mr. Rodriguez, sa tingin ko ay tapos na ang oras ng iyong pag-arte. Maraming trabaho ang aking madam para pag-aksayahan ka pa ng panahon. Namula si Frylan sa galing at selos. Sino ka ba, ha? Ako ang asawa niya. Dating asawa. Pagtatama ni Leila. At si Marco ang taong nandoon nung wala ka. Siya ang humawak sa kamay ko nung ikaw ay abala sa paghawak sa kamay ng iba. Hinarap ni Leila si Frylan bago siya tuluyang pumasok sa elevator. Bago ka magmakaawa para sa kapatawaran, Frylan, baka gusto mong tingnan ang iyong email. Ipinadala ko na ang mga ebidensya ng katapatan ng iyong mahal na si Clarice. Habang ikaw ay nandito at nagkakandara pang bumalik sa akin, siya naman ay abalang nililimas ang natitirang sentimo sa kumpanya mo para itakas sa ibang bansa kasama ang bago niyang lalaki. Nanigas si Frylan. Ang mga salitang bago niyang lalaki at nililimas ang pondo ay tila kidlat na tumama sa kanyang utak. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tiningnan ang mga bank statements na ipinadala ni Leila. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Mula sa pagiging mapula dahil sa galit, ito ay naging maputla na parang bangkay. Hindi ito totoo, bulong ni Frylan habang nakikita ang milyon-milyong pisong nawawala sa kanyang account simula pa kagabi. Totoo ang lahat ng yan, Frylan, sabi ni Leila habang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng elevator. Ang laso na itinanim niyo 7 taon na ang nakalilipas ay nagbubunga na ngayon at ikaw ang unang makakatikim ng pait nito. Nang tuluyang magsara ang pinto, narinig ni na Leila at Marco ang isang malakas na sigaw ng pagngangalit mula sa basement. Isang tunog ng pagsipa sa gulong ng sasakyan at ang desperadong pagmumura ni Frylan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa loob ng elevator, bumuntong hininga si Leila. Naramdaman niya ang maraahang pagpisil ni Marco sa kanyang balikat. Ayos ka lang ba, Leila? Tanong nito. Ang boses ay puno ng tunay na malasakit. Salamat, Marco. Ayos lang ako. Sa katunayan, pakiramdam ko ay ngayon lang ako nakahinga ng maluwag pagkatapos ng 7 taon. Sagot ni Leila. Tumingin siya sa reflection niya sa makintab na pader ng elevator. Ang kasakiman nila, ang bumasak sa kanila, hindi ako. Ako lamang ang nagbukas ng bintana para makita nila ang sarili nilang kadiliman. Habang paakyat ang elevator, tila umaakyat din ang kaluluwa ni Leila mula sa hukay ng nakaraan. Ang pagtutuos ay malapit na sa dulo at sa bawat segundo, ang karma ay mas lalong naging malinaw. Parang isang bagyong rumaragasa ang pagpasok ni Frylan sa loob ng kanilang marangyang condo unit. Wala na ang dating pag-iingat sa bawat hakbang. Ang bawat yabag niya sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog ng nagngangalit na galit. Pagdating niya sa silid, tumambad sa kanya si Clarice na abalang-abala sa paglalagay ng mga mamahaling alahas, bag, at mga dokumento sa loob ng isang malaking maleta. Saan mo balak dalhin ang mga yan, Clarice? Ang boses ni Frylan ay galing sa ilalim ng kanyang lalamunan, malamig at puno ng banta. Napatalon sa gulat si Clarice
at mabilis na isinara ang maleta. Frylan, bakit ang aga mo yata? Akala ko ba may meeting ka sa mga investor? Investor? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Frylan. Wala na akong investor, Clarice. Wala na rin akong kumpanya. At ang mas masakit, wala na rin pala akong pera dahil nilimas mo na ang lahat. Namutla si Clarice. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto at sa kanyang asawa. Anong pinagsasabi mo? Ginagawa ko ito para sa atin. Inililipat ko lang ang pondo sa isang safe account dahil baka ma-freeze ng bangko. Sinungaling! Sigaw ni Frylan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa puot. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinatunog ang recording na ginawa ni Leila sa basement kanina. Ang boses ni Frylan sa recording ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang hiya ang babaeng iyon. Ginamit niya lang ako para sa pera ko. Handa ko siyang ipakulong. Basta tanggapin mo lang ako uli, Leila. Nanigas si Clarice habang nakikinig. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. So nagmakaawa ka pala sa kanya. Gusto mo akong ipakulong para lang makabalik ka sa basurang asawa mo? Dahil totoo naman, di ba? Ikaw ang sumira sa amin, ikaw ang linta. Sigaw ni Frylan sabay hablot sa braso ni Clarice. Bitawan mo ako! Hiyaw ni Clarice habang pilit na kumakawala. Kasalanan ko? Frylan, huwag kang magmalinis. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Ikaw ang magnanakaw na kumuha ng pampagamot ng sarili mong anak para lang maibili ako ng alahas. Huwag mo akong itulad sa'yo dahil ikaw ang pinakamasamang tao na nakilala ko. Sa gitna ng kanilang marahas na pagtatalo, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa ingay ng kanilang pag-aaway. Nagkatinginan ang dalawa. Kapwa puno ng takot. Buksan ang pinto. Pulis ito. Ang malakas na tinig mula sa labas. Nawalan ng lakas si Clarice at napaupo sa gilid ng kama. Dahan-dahang binuksan ni Frylan ang pinto at pumasok ang 3 opisyal kasama ang isang abogado. Sa likuran nila, nakatayo si Marco. Suot ang kanyang pamilyar na seryosong mukha. Miss Clarice Santos, narito kami para ihain ang warrant of arrest laban sa'yo para sa kasong qualified theft at falsification of public documents batay sa ebidensyang isinumite ng AM Holdings. Pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Ano? Hindi. Wala akong ninanakaw. Si Frylan ang may-ari ng kumpanya, siya ang managot. Sigaw ni Clarice habang pilit na nagpupumiglas ng hawakan siya ng mga pulis. At ikaw naman, Mr. Rodriguez, lumingon ang abogado kay Frylan. Dahil sa mga utang ng iyong kumpanya na hindi na kayang bayaran, ang unit na ito at lahat ng iyong ari-arian ay opisyal na nang nasa ilalim ng foreclosure. Mayroon kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang lugar na ito. Pinanood ni Frylan ang kanyang asawa na kinakaladkad palabas ng unit. Umiiyak at nagmumura. Walang sino man ang lumapit para tulungan ito. Naramdaman ni Frylan ang isang matinding lamig sa kanyang paligid. Ang marangyang buhay na binuo niya sa loob ng 7 taon ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng isang gabi. Lumingon siya kay Marco na tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Masaya na ba si Leila? Ito ba ang gusto niya? Ang makita akong ganito? Tumingin ng diretso si Marco sa kanya. Ang boses ay walang anumang bakas ng pangungutya, tanging katotohanan lamang. Ang totoo, Mr. Rodriguez, hindi ka na iniisip ni Leila. Masyado siyang abala sa pagbuo ng isang masayang buhay para kay Maya. Ang nangyayari sa iyo ngayon ay hindi gawa ni Leila. Ito ang bunga ng sarili mong mga desisyon. Pagkaalis ni Marco at ng mga pulis, naiwan si Frylan sa gitna ng kanilang magulong sala. Nakakalat ang mga nabasag na gamit, ang mga damit na hindi na isama, at ang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Samantala, sa isang payapang bahagi ng lungsod, nakaupo si Leila sa tabi ng kama ni Maya. Ang ilaw sa silid ay malambot.
At ang tanging tunog na naririnig ay ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak. Naglalagay si Leila ng lotion sa mga kamay ni Maya. Isang simpleng ritual na ginagawa niya gabi-gabi. Pumasok si Marco sa silid at tumayo sa pintuan. Tapos na ang lahat, Leila. Wala na sila. Tumigil si Leila at tumingin sa kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig. Wala na ang kaba. Salamat, Marco. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari kay Clarice? Tanong ni Marco. Umiling si Leila ng dahan-dahan. Hindi na. Sapat na ang malaman na ligtas na kami ni Maya. Ang natitirang bahagi ng kanilang buhay ay hindi na bahagi ng kwento ko. Tumayo si Leila at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ang gabi ng pagkawasak ay tapos na. Para sa iba, ito ay simula ng dilim. Ngunit para sa kanya at sa kanyang anak, ito ang huling gabi bago ang pagsikat ng isang araw na wala ng anino ng nakaraan. Inayos ni Leila ang kurtina at binalikan ang kanyang anak. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng pera. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng saya, ngunit ang hustisya ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga uli. Sa labas ng isang prestihiyosong international school, nakaparada ang mga nagkikinangang sasakyan ng mga magulang na naghihintay sa kanilang mga anak. Ngunit sa isang madilim na sulok, malayo sa mga gwardiya, may isang lalaking kanina pa palakad-lakad. Ang kanyang suot na polo ay may mga mantsa na ng dumi, at ang kanyang muka ay puno ng balbas na hindi na naayos. Ito si Frylan. Wala na siyang matuluyan, wala ng pera, at ang tanging natitira sa kanya ay ang isang desperadong ideya, si Maya. Nang tumunog ang hudyat ng pagtatapos ng klase, lumabas ang mga bata na masayang nagtatawanan. Nakita ni Frylan ang isang batang babae na may mahabang itim na buhok, maayos ang uniforme at may dalang mamahaling bag. Ang dating sakitin at maputlang si Maya ay isa na ngayong masigla at matalinong bata. Maya! Maya anak! Tawag ni Frylan habang mabilis na lumalapit sa bakod. Napatigil si Maya at lumingon. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang lalaking mukhang pulubi na tumatawag sa kanya. Lumapit si Frylan, ang kanyang mga mata ay nanunuyo at puno ng pilit na tamis. Anak, si Papa ito. Naalala mo ba ako? Sabi ni Frylan, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako kung matagal akong nawala. Marami lang ginawa si Papa para sa inyo ni Mami Mi. Ngayon, nandito na ako. Gusto mo bang sumama kay Papa? Kakain tayo ng ice cream kahit saan mo gusto. Tinitigan siya ni Maya ng diretso. Walang bakas ng takot sa mga mata ng bata. Tanging isang malalim na pagsusuri na tila natutunan niya mula sa kanyang ina. Sino po sila? Ang papa ko po ay matagal nang wala. Sabi ni Mami. Pagod na po siyang lumaban, kaya nagpahinga na siya sa langit. Hindi anak, buhay ako. Tumingin ka sa akin. Ako ang tatay mo. Sigaw ni Frylan, akmang hahawakan ng kamay ni Maya sa pagitan ng mga rehas ng bakod. Mabilis na umatras si Maya. Wala pong papa, nahahayaang magkasakit ang anak niya ng walang gamot. At wala pong papa, nasasaktan ang mami ko. Please, huwag niyo na po akong tawaging anak. Hindi ko po kayo kilala. Sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Leila. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa paligid. Hindi siya nagmamadali. Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at proteksyon. Kasunod niya ay si Marco at dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong. Bitawan mo ang anak ko, Frylan. Ang boses ni Leila ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Agad na humarang ang mga bodyguard sa pagitan ni Frylan at ng bakod ng paaralan. Nanginginig sa galit at selos si Frylan nang makita niya si Leila na kasama si Marco. Leila, ano itong itinuro mo sa bata? Bakit hindi niya ako makilala? Anak ko rin siya.
May karapatan ako. Niyakap ni Leila si Maya at hinalikan ang noo nito bago ibinigay ang bata kay Marco. Marco, isakay mo na si Maya sa sasakyan. Hihintayin ko kayo. Nang makaalis si Maya, hinarap ni Leila si Frylan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang ilang hakbang, kundi isang malawak na bangin ng 7 taon at libu-libong luha. Karapatan? Ulit ni Leila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Nawala ang lahat ng karapatan mo noong gabing itinulak mo ako sa sahig habang nag-aagaw buhay ang anak mo. Nawala ang karapatan mo noong mas pinili mo ang kondo ng kabit mo kaysa sa operasyon ni Maya. Ngayon, lumalapit ka dahil wala ka nang makain. Dahil wala ka nang mauwian? Leila, nagmamakaawa ako. Nagugutom na ako. Wala na akong matuluyan. Kahit konting tulong lang para makapagsimula uli. Para kay Maya na lang. Hikbi ni Frylan. Tuluyan ng lumuhod sa harap ng maraming tao. Lumapit ng bahagya si Leila at tumingin sa kanya ng may halong habag at pandidiri. Ang pinakamalaking parusa mo, Frylan, ay hindi ang pagkagutom o ang pagkawala ng yaman. Ang tunay na parusa ay ang mabuhay ka araw-araw na alam mong ang pamilyang itinapon mo ay ang tanging bagay na tunay na nagpahalaga sa'yo. Mabubuhay kang nakikita ang tagumpay namin mula sa malayo. Pero kailanman ay hindi ka na makakatapak sa loob ng mundo namin. Kumuha si Leila ng isang barya sa kanyang bag at inilapag ito sa semento sa harap ni Frylan. Ang tunog ng barya sa semento ay tila huling tuldok sa kanilang ugnayan. Ayan, iyan ang halaga mo sa buhay namin ngayon. Isang barya na hindi na namin kailangan. Tinalikuran ni Leila ang lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Hindi siya lumingon kahit narinig niya ang desperadong sigaw at pagmumura ni Frylan habang hinahawakan ito ng mga gwardiya ng paaralan. Pumasok si Leila sa loob ng sasakyan at naupo sa tabi ni Maya. Kinuha ng bata ang kanyang kamay at mahigpit itong pinisil. "Mommy, are you okay?" Ngumiti si Leila, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Yes, sweetheart. Everything is finally okay. We're going home." Habang umaandar ang sasakyan papalayo, pinanood ni Leila ang reflection ni Frylan sa side mirror. Isang maliit na anino na unti-unting nawawala sa malayo. Sa loob ng sasakyan, payapa ang lahat. Ang bango ng kanyang anak at ang init ng kamay ni Marco na marahang pumatong sa kanyang kabilang kamay ang nagparamdam sa kanya na sa wakas, ang bagyong nagsimula 7 taon na ang nakalilipas ay tuluyan ng humupa. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng kulungan o kamatayan. Minsan, ang hustisya ay ang makitang masaya at buo ang pamilyang sinubukan mong sirain, habang ikaw ay naiwang mag-isa sa dilim na ikaw rin ang gumawa. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling magtagpo ang mga landas ni Leila at Frylan sa harap ng paaralan ni Maya. Ngayon, ang sikat ng araw ay hindi na kasing hapdi ng dati. Ito ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat umaga. Sa loob ng isang maayos at maliwanag na garden, abala si Leila sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa ika-13 kaarawan ni Maya. Ito ay isang espesyal na araw, hindi lamang dahil ito ang unang taon ng pagiging dalaga ng kanyang anak, kundi dahil ito rin ang araw na idineklara ng mga doktor na si Maya ay opisyal ng cancer-free. Ang bawat rosas na inilalagay ni Leila sa florera ay tila isang simbolo ng bawat taon na kanilang ipinaglaban para lamang marating ang sandaling ito. Lumapit si Marco sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na kahon ng regalo. Wala nang bakas ng pagiging formal ng isang assistant sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na tahimik ngunit matibay. Nakausap ko ang abogado kanina. Mahinang simula ni Marco habang tinutulungan si Leila sa mga bulaklak. Hinatulan na si Clarice ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa mga kasong isinampa natin.
Wala siyang pambayad ng piyansa at iniwan na rin siya ng lahat ng mga dati niyang kaibigan. Tumigil si Leila at tumingin sa malayo. At si Frylan? Bumuntong hininga si Marco. Nakita siya ng isa sa mga tauhan ko sa isang probinsya. Nagtatrabaho siya bilang isang kargador sa palengke. Malayo ang loob niya sa mga tao. At balita ko ay madalas siyang nakikitang tulala habang hawak ang isang lumang litrato ni Maya. Hindi na siya nagtatangkang lumapit o manghingi ng tulong. Huminga ng malalim si Leila. Sa loob ng mahabang panahon, inakala niya na ang saya ay magmumula sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ngunit habang nakikinig siya sa ulat ni Marco, wala siyang naramdamang katuwaan. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. "Madam." "Leila," tawag ni Marco na tila nag-aalangan. "Napatawad mo na ba sila?" Ngumiti si Leila, isang ngiting may halong pait at karunungan. "Ang patawad, Marco, ay hindi para sa kanila. Ipinatawad ko ang lahat ng nangyari dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa tuwing titingnan ko ang anak ko. Pinatawad ko ang nakaraan para magkaroon ako ng puwang para sa kinabukasan. Ang hustisya ay naibigay na ng tadhana at sapat na iyon sa akin." Dahan-dahang kinuha ni Marco ang kamay ni Leila. Ang kanyang hawak ay mainit at nagbibigay ng katiyakan. "Kung ganoon, handa ka na bang buksan ang pintong yon para sa akin? Hindi na bilang CEO, kundi bilang Leila na karapat-dapat ding mahalin at alagaan." Tumingin si Leila sa mga mata ni Marco. Nakita niya roon ang lahat ng mga gabi na hindi siya iniwan nito. Ang lahat ng suporta noong siya ay nagsisimula pa lamang at ang katapatang hindi kailanman nagbago. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kabilang kamay sa kamay ni Marco. Ang ugnayang yon, kahit walang tunog, ay mas malakas pa sa anumang pangako. "Mommy! Marco! Look! The cake is here!" Sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanila. Kasunod si Doña Aurora na nakaupo sa kanyang wheelchair. May suot na malapad na ngiti. Naglakad sila patungo sa mesa, isang pamilyang hindi nabuo sa tradisyonal na paraan, kundi pinagbuklod ng hirap, sakripisyo, at tunay na malasakit. Habang pinapanood ni Leila si Maya na umiihip ng kandila, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya matitikman. Ang kwento ni Leila ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naghiganti. Ito ay kwento ng isang ina na dumaan sa apoy para lamang mailigtas ang kanyang anak. Ito ay kwento ng isang kaluluwang nadurog ngunit natutong buuin ang sarili gamit ang mga ginto ng kanyang karanasan. Sa huling sandali ng hapon, habang ang langit ay nagdidilim at ang mga bituin ay unti-unting nagpapakita, naintindihan ni Leila ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang talunan ang iyong kaaway, kundi ang makitang buo, masaya, at malaya ang iyong sarili mula sa anino ng iyong nakaraan. Ang bawat luhang pumatak 7 taon na, ang nakalilipas ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong landas, at sa tabi ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, alam ni Leila na wala nang bagyong darating na hindi niya kayang lampasan. Ang gabi ay tapos na at ang umaga ay mananatiling maningning habang buhay.